Magandang umaga po. Dati po ngayon sa ngayon ay dito tayo, may bago tayong istorya. Exclusive po ito. Ako lang ang mayroong alam nito. Ito po ay patungkol sa pagnanakaw ng gobernador ng Bulacan na dating artista doon sa Scorpio Nights na sa pelikula makikita mo siya nagbats. Okay? Ang kanyang pagnanakaw na dito, inaakusahan siya ng isang makulit na journalist na birthday pa naman niya ngayon, ng journalist na yan, ay dahil doon sa pinablis sa peke na newspaper ni Daniel Fernando ang ordinansa ng buwis sa real property tax sa buong lalawigan ng Bulacan para makakalikom ng bilyon-bilyon kada taon. Minimum o 2 billion ang kinukolekta na buwis mula sa Bulacan Province sa kada taon. Nang ibig namang sabihin yan, lahat po yan ay illegal, void ab initio. Ibig sabihin po ay sa simula pa lang ay bawal na. Bakit po? Kasi naipublish po yung ordinansa para sa pangungulikta ng bagong presyo na mataas sa lalawigan ng Bulacan sa isang diaryo na hindi accredited o dinesisyonan na ng Regional Trial Court ng Bulacan na tinanggalan ng accreditation. At dahil ito ay fly by night o di kaya ito ay fake news na diaryo. So ngayon kumita dyan ng husto yan si Governor Daniel Fernando. O ito ngayon po yun. Ito po yung akusasyon. Dahil dyan pala, ay inutusan siya ng ombudsman na sumagot. Sagutin mo, Gobernador! O yun, pinapasagot siya. Nang ibig naman sabihin ito, ay kung walang katuturan, ang sinampa na reklamo laban kay Daniel Fernando na tinatawag na korupsyon ay disinsana, binasura na ng ombudsman ito. Ang problema po, itong kaibigan ko na si Orlando Mauricio na siyang editor at may-ari ng newspaper na Metro News Bulacan, ay birthday niya po ngayon. Kaya happy, ilang birthday ka na? Hindi ko nasasabihin kung ilang taong ka na ngayon, Mr. Orlando Mauricio. Pero ito'y isang pinakamagandang regalo sa kanya na ilang taon niya na, no? Ilang taon, mga 3 taon niya na pinaglalaban itong katarungan na ito. Na bakit siya po ay may dyaryo, accredited, pero niyayari po ang bidding sa kung sino ang dyaryo na magpapalimbag ng ordinansa sa probinsya ng Bulacan. Dito, pinalimbag sa isang dyaryo na hindi accredited. Kaya ito ngayon, kumita naman sila dyan. Yung mga kotsabahan sa industriya ng paglilimbag sa dyaryo. Ito ngayon ay, dahil kaarawan niya, nagsampa po siya pala ng reklamo sa ombudsman. So pagiging makulit niya, noong Marso ay sumampa siya ng reklamo. Pagkatapos niyan po ay nag-press con siya sa Quezon City. At dahil sa press con niya sa Quezon City ni Orlando Mauricio, ay kinasuhan siya ng libelo ni Governor Daniel Fernando. Nag-ibig sabihin, gusto palabasin ni Daniel Fernando na hindi totoo ang mga pinalabas ni Mr. Orlando Mauricio sa kanyang press conference. So ngayon, ang isa pang ang tatalakayin natin dito ay dapat sana magkaroon po ng batas na tinatawag na anti-slap law para sa mga libel. Dapat, hindi kagaya lang nalilimita na lang nila ang anti-slap law sa environmental cases. Dapat, kung hindi nyo kayang tanggalin ang parusang kulong sa libelo na mga kaso, dapat magkaroon din po kayo ng batas na tinatawag na anti-slap law. Ano po yung anti-slap law? Ito po ay anti sa suit strategic lawsuit
against public participation. SLAPP, yan po ay uso sa Amerika. Sa Amerika po, mayroong tinatawag na SLAPP case laban sa mga tao na nagsasampa ng libel. So ito pong tawag dito na strategic lawsuit against public participation, na nagsasampa po ang itong mga opisyal na sa ating bayan ng mga kasong libelo sa mga vlogger, sa mga diarista, sa mga nagpo-post sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at saka Twitter, na kakasuhan lang ng libelo para matatakot naman ang iba sa mga mamamayan, mga netizens na lumapit makipaglahok sa diskusyon kung totoo ba o hindi yung mga isyu na binitbit ng kung sino man na vlogger na nagnakaw si ganito, nagnakaw si ganon, ay wala dang sasali sa diskusyon dahil po sinasampahan nila ng kaso na libelo. Ito po ay nakadisenyo, yung kasong libelo, sa pagdidiscourage at pananakot sa mga tao na sasali sa diskusyon sa tinatawag na korupsyon na nangyayari. Kaya kailangan na po idiin na natin ngayon na isigaw sa buong mundo na dapat ang ating bansa ngayon, yung mga bagong halal na senador at bagong halal na mga congressman, congresswomen, ay magpalabas ng batas at panukalang batas at ipasa yung tinatawag na anti-SLAPP law. Ibig sabihin, anti-strategic lawsuit against public participation. At importante po yan sa mga kaso ng mga libelo. At ang sino mang mga opisyal ng bayan na nagsasampa ng libel, kahit kanino man, yan po ang disenyo na ay walang duda para itatakutin ang mga kung sino man na gustong sumali sa diskusyon sa mga patungkol sa mga kalakaran sa ating pamahalaan na hindi makatotohanan, hindi makatarugan, at pagnanakawan lamang ang nangyayari. So ngayon, happy birthday, Mr. Orlan Mauricio. At kahit na ikaw nagsakripisyo, kinasuhan pangalawang kaso na ng libel na sinampa ni Gobernador Daniel Fernando laban sa kanya. Ngayon, ang unang kaso na sinampa ni Daniel Fernando laban sa kanya ay yaong nagsulat siya sa kanyang Facebook page, sa page ng Metro News Bulacan, na kung saan nagsasabi siya merong ibang mga lalaki dyan na walang ipinapakitang babae na ini-introduce sa bayan na asawa nila. Wala rin silang ipinapakitang anak na i-introduce sa kanilang mga mamamayan na may anak siya. Pero sinasabi niya, ang klaseng ganito na tao ay baog, ay hindi nakakatulong sa bayan. Kumbaga, wala namang pinangalanan si Mr. Orlan Mauricio kung sino tinutukoy niya na baog. Pero nagagalit po si Daniel Fernando na ang feeling niya ay siya ang pinatuturingan na baog at bakla na hindi marunong mag-asawa kasi bakla nga. Yan ang sabi. Ang ayon sa kanya sa unang libel na sinampa niya laban kay Mr. Orlan Mauricio. Pagkatapos, yun, nag-umpisa po itong gulo nila nang nagkaroon po ng isang jeep, passenger jeep dyan sa Bulacan na naglagay sa estrebo sa likod ng jeep. Pag akyat mo sa jeep mismo, sa ilalim ng tapakan ng jeep, may nakalagay sa ikauunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Feeling alluded to o feeling pinatuturingan si Daniel Fernando at pina-aristo niya yung may-ari ng jeep na yun. At sa pag-aristo na sa may-ari ng jeep na yun, nagiging isa sa mga reaksyon na naibigay dyan ay yung reaksyon ni Orlan Mauricio. Ang daming mga netizen na mga taga-Bulacan ang nag-react, ang nag-comment, pero katangi-tangi si Orlan Mauricio ang kinasuhan nito ni Mr. Daniel Fernando. Ano ba ito? 'Di ba? Star ito, gumaganon-ganon pa nga yan sa Scorpio Nights na pelikula nung araw. Oh. So ngayon, ano bang gusto palabasin ni Daniel Fernando? Bakit ang kakasuhan niya si Orlan Mauricio? Wala na ba siya ibang nakikita? So ngayon, nagkataon na ay daming mga kritiko na mga nilabas si Orlan Mauricio laban kay
kay Daniel Fernando. So, yan ang unang libel na sinasabi ay sinisira daw ni Orlan Mauricio ang kanyang pagkalalaki. Ay, pagkababae pala. O ano ba? Pagkababae, pagkalalaki. Kasi sabi nila, ang lalaking walang asawa ay baog. O, sinabi lang kasi lang ganun. Ang lalaking walang anak ay baog. Nagalit ngayon si Daniel Fernando. So, bakit ka naman magaling? Isa pa, kakaibang gobernador ito. Biro mo nagpadala ng cease and desist order sa dyaryo ng Metro News Bulacan na stop the publication. Akalain mo, sino pang gobernador, sino mayor, sino mga congressman, sino mga senador ang gumagawa niya? Walang iba. Kahit si Miriam Santiago, hindi niya ginagawa na kinasuhan ni Miriam Santiago ng kasong libelo ang aking kasamaan sa dyaryo na si Mardy Indelible Infante. Oh, kayo pinatawad din siya ni Madam Defensor Santiago, Defensor Santiago at tinanggal na ang kaso sa kanya. Ngayon kasi nagsumulat si MRD doon tungkol kay Miriam, tungkol doon sa mga Indians na ginawa niyang citizen ng Pilipinas nung siya ay Immigration Commissioner. Nevertheless, punta tayo dito kay Fernando. Pagkatapos sa sinampa, nakabinbin ito ngayon sa korte. Huwag na natin pag-usapan ang merito. Pero isa lang masabi ko rin, walang kwentang kaso ito. Kasi unang-una, hindi naman tinukoy ni Orlan Mauricio na ang kanyang sulat ay nagtutukoy kay Governor Daniel Fernando. Hindi natatapos ang gusot doon. Di siyempre, ito si Orlan Mauricio po ay meron siyang tinatawag na publication business. Dahil sa dyarista siya, umaasa siya sa buhay ng kanyang dyaryo na kumukuha ng kabuhayan mula sa mga pinapublish na ordinansa ng bayan at ng lalawigan doon sa Bulacan. So minsan, nag-inquire siya, sumali siya at in-advisean pa siya ni Daniel Fernando na magpa-accredit. Nagpa-accredit man siya sa kanyang Metro News Bulacan. Pero ang problema, hanggang accreditation lang, walang bidding-bidding na nangyayari. At sa isang sitwasyon na ito, nagkaroon na pinapublish ngayon ang batas na tinatawag na ordinansa sa real property tax sa Bulacan. Kaya ang nangyari niyan ay sumali siya sa bidding. Ngayon, wala nang bidding-bidding at iginawa doon ang award sa dyaryo na hindi man lamang na accredit at dinesisyonan pa ng Regional Trial Court ng Bulacan na si Judge Arcega o Judge Maria Teresa V. Mendoza Arcega na hindi accredited. Naging final ng decision noong 2014, January 7. So ngayon, despite that order, ay doon pa rin ipinablish sa Central Chronicle ni Daniel Fernando. Doon niya pinablish sa Central Chronicle na rin kahit na hindi na ito accredited. Kaya, nung na-publish ito, kailan ba na-publish ito? Noong 2017, binigyan siya ng accreditation, pero sumali siya ng March 6, 2019, ay gusto niya sumali sa bidding, ay hindi rin siya pinayagan. Pero, ang nangyari ay ibinigay sa dyaryo na fly-by-night kung tawagin. O di kaya fake news na dyaryo. Ang bayad ng kontrata ay 478,800 pesos. Yan po ang kontrata at ipinablish ang sinasabing ordinansa para sa pagpataas ng kolekta ng tinatawag na real property tax sa Bulacan. Entonces, ang nangyari, meron tayong sitwasyon na yung isang batas, panglalawigan, or ordinansa kung tawagin, ay pinapatupad ng probinsya ng Bulacan sa paniningil ng mas mataas na buwis sa real property or amilyar kung tawagin. Kahit na yung batas na pinablis ay hindi valid, hindi walang bisa sapagkat pinablis ito sa isang dyaryo na fake news. Yan po ang kaso. So kinasuhan ngayon ni Orlan Mauricio, ito si Daniel Fernando sa kanya ginagawa. At pagkatapos siya kumaso, ay ito nag-press con siya sa Quezon City. Kaya ito yung press con niya. Ipakita ko sa inyo. Yung press con na yan. O, yan. O, ito yung press con.
O yan. Yan ang press con na kung saan na makikita mo na si Mr. Orlan Mauricio ay nagpapakita ng kanyang papel na sinampa sa ombudsman. So pagtapos niya magsampa sa ombudsman noong March 7, 2025, ay nag-press con siya doon sa isang restaurant sa Quezon City. At siyempre maraming dumalo ng mga media. Yan po ang mga kuha. So dahil doon sa press con, ay nagalit na naman si Daniel Fernando at nagsampa na naman siya ng pangalawang reklamong libel. Pangalawa na to, tingnan mo naman, may karapatan ba ang isang opisyal magsampa ng libel dito? Eh, di ba wala? Kasi nga, ako na ba yan? Dokumentado naman yan. At trabaho ng gobyerno yung pinag-usapan at hindi mo lang na-publish ng maayos at ang ginamit mo sa pagpapublish ay fly-by-night o fake newspaper. So, yan po ang sitwasyon dito. So, ngayon, ito na ba ngayon? Nagsampa siya ngayon sa Office of the Ombudsman at ito ang reklamo ni Orlan Mauricio. Ating ikabit ngayon ang reklamo niya. Ito. Kaya kailangan kayo, kung may nakita kayo ng mga katiwalian, huwag kayo matakot, magsampa kayo ng kaso sa Ombudsman. O ito po yun. O ito yung kaso na na sinampa niyo sa Ombudsman. Gusto ko niyo makita ninyo. So may nakadilaw, nakita ninyo nakadilaw? O yan Basahin natin nakadilaw. Yan po ay, basahin natin. Kininto pa rin dito na nag-usap sila ni Governor Daniel Fernando nung isang flag ceremony. At in-advise, magkaibigan pa sila noon. In-advisean siya ni Fernando na mag-join siya sa accreditation sa province procurement system para makapag-publish siya ng ordinansa ng probinsya. Tapos sabi niya, alam mo, dapat accredited ka para makasali ka sa publisher ng mga ordinansa natin. So, ang ginawa niya, sumali siya. So, meron na siyang PhilGips, meron siya accredited na siya. Ang sali lang siya nasali, hindi naman siya nananalo. Yung isa sa sinalihan niya na hindi siya nanalo ay patungkol sa pag-publish nitong tinatawag na tinatawag na ordinansa, July 24 to 30, 2017 na edisyon sana na ilalabas doon yung ordinansa na nagpapataas ng real property tax o amilyar ng Bulacan. Okay, ang sakop labang nito ay hindi yung mga city ng Malolos, kundi lahat ng probinsya ng Bulacan. Lahat ng bayan pala na sakop ng probinsya ng Bulacan. So, ngayon, ito na ngayon ang nagreklamo siya. Tsaka binigyan ng pansin ng Office of the Ombudsman ang reklamo niya at dumating kanina lang na birthday niya ang utos ng Ombudsman kay Daniel Fernando na magpaliwanag. Ito po yun. So, dito, shoot na sa balde. Kung si Baldi Cantos pa magsabi, shoot na sa balde si Governor Daniel Fernando. So, ito po yun, ang utos ng Ombudsman. Ayan. Tingnan nyo, Orlan Mauricio versus Daniel R. Fernando et al. OMB-LC number APR 250161. At saka for violation of the Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, which is Republic Act 3019. So kung Section 3E, so giving undue favor or undeserved favor sa contractor ng dyaryo. Kaya yan ang kaso. Next is criminal case, conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito naman ay administrative rin. So ibig sabihin ilalabas din dito yung tinatawag na criminal case. Anyway, ang utos ng Ombudsman ay directed to file your counter affidavits in the above entitled cases within 10 days from receipt. O yun ang problema nila. So ganun po. So ngayon, titingnan natin ang ibang utos. Ito naman ang utos ay
Sa ILSEC criminal naman ito. At criminal pala yan. Ito yung isa administrative. Ganon din yon. Isa pa. Dinobli lang ang kopya. O ito yung reklamo ni Orlan Mauricio na sinampa noong February 17, 2025 pala. So, yan, ladies and gentlemen, ang usapin po dito ay patungkol lamang, hindi ko na ibibigay ang detalye kung paano ang kaso, at least, ang usapin lamang ay, bakit ka, Daniel Fernando, nagbigay ng award ng kontrata sa pagpapublish ng ordinansa sa isang dyaryo na fake news, na fake na dyaryo, at ito ay fly by night. O, yan lamang po ang ating pag-usapan. So, tapos, mag-shoutout lang muna tayo. Okay, shoutout naman kay Nepsi. Toto, good morning. Malakas ang echo. Ay, malakas? Naku, hindot. Sorry. Malakas ang echo. Sorry. Romel Arcolio, Lala, Ombudsman now. Laila de Lima for Ombudsman now. Ganun ba? Tapos si Mary Jane Andrade, Otan Jamje, Emitito, happy birthday. Happy birthday sa may mga birthday ngayon, ha? Orlan Mauricio, happy birthday sa iyo. Gregorio Revolta, hi, hello Doc Toto, watching from Phoenix, Arizona. De Lima for Ombudsman. Maraming gusto na si De Lima, huwag na maging congressman. Ombudsman na lang, papalit kay sino to, kay Samuel Martires. So, Chris Duarte, De Lima for Saban. So, Dromel Orcolio TV, pag si De Lima maging ombudsman, kayo magkakapatid na tutay, may kalagyan kayo. Ay, wag naman yung ombudsman na may kim-kim na galit. Paglagay tayo ng ombudsman na tapatas kung lumaban. Si Pia, bakahin ako niya dyan sa Agusan del Norte. Magandang umaga po. Bindanawan. Romel Orcolio, De Lima, be back to jail. Michael J. De Lima, binawi na ang acquittal sa iyo. Hindi naman siguro. Just to educate to you. Sinabi lang nung Justice Tax Court of Appeals na dating judge sa Branch 22 ng Quezon City RTC na si Jonathan, si Bathan, no? Si Eleuterio Bathan, Justice. Nagiging judge ko yan. Wala pa akong talo sa kaso na nahawakan ko na dyan sa kanyang branch na punta sa Quezon City RTC. Si Amor Nival, Christy Duarte, okay. Si Bernardo Minjula Idnalagim, okay. Ito po ang ating alay sa inyo at nais kong dalhin sa inyo mga balita na talagang dapat natutukan natin. Hindi yung mga marites na mga kwentuhan patungkol sa impeachment, patungkol sa ICC, patungkol kung saan naman. Ang nag-express lang po ako ng pagkakabahala. Marami po sa mga hanay ng mga vlogger na kasama ko ay gumagawa na ng kwento na kung ano mga analysis na wala naman sa hulog. Dapat sana ay mataas naman ang level ng analysis. Marami dyan, no? Kunwari, tinitira, walang ibang tinitira, si Duterte lang, si Marcos ay kinakampihan. Yung iba naman, si Marcos lang kinakampihan at tinitira. Ako, tinitira ko si Marcos, pero kung minsan pinupuri ko. Tapos, si Duterte naman ang pinapanigan. So, parang nahahati sa dalawa ang grupo, pro-Duterte vloggers at pro-BBM vloggers. Ako naman, sa gitna ako kung sino ang dapat kong banatan, babanatan ko. Ganun lang. Kagaya nito, si Daniel Fernando, hindi ko naman alam kung maka-Duterte yan o kung maka-BBM. Pero ang alam ko ay naging gobernador ito sa panahon ni Duterte. So anyway, don't you worry. Tinatawagan ko si Gobernador Daniel Fernando. Tigilan mo na po yan, yung pagkaso-kaso, kasi walang ibig sabihin yan. Lalo pang naniniwala ang tao na totoo ang akusasyon laban sa iyo dahil ikaw ay nagre-react, nagagalit. So ganun po yun ang ibig sabihin yan. Kaya pwede kong tawagin ngayon na talagang corrupt ka, Daniel Fernando. Ano yan? Ano sagot mo doon sa na sinasabi na nagbibigay ka daw 1 million kada buwan kay Kim Rodriguez? Na isang batang siksing babae. Gusto mo nang palabasin na ikaw ay himan. Tapos binigyan mo pa ng FJ na sasakyan na Toyota. Grabe. Okay.
Hanggang dyan na muna at sa sunod na tayo babawi. Babalik po ako sa sunod, pag-usapan natin ang missing sa Bungiro. So, Christy Duarte, BP Sara, Beauty and Brain. ATC Junior, Christy Duarte, may pilantain ako dito. Pag gusto mo, sabihin mo lang. Walang problema, sabihin nyo kung gusto nyo. Okay? Magandang umaga po sa lahat.